Kailan na di, oh? Ano ganito subong? December? 13. 14. Mayong gabi gid mga viewers naton, kag mga followers naton. Kag liwat ari naman kita sa aton nga programa Konsensya sang Banwa. Of course, ang Konsensya sang Banwa ginadulong sa inyo every Sunday 7 PM o 7 sa gabi sang Cafe La Huerta at Oyster Point Car Wash, no? Dira nahamtang sa Hibauan Norte, Mandurriao, Iloilo City along Circumferential Road, no? Kung diin ka mo nga pwede makapa-car wash at the same time nga while waiting for your car wash, pwede ka mo makakapi-kapi dira, pwede ka mo makakaon, may manami dira nga kafe, may mga manami dira nga madasig nga mga pagkaon, may ara kita dira nga ginabaligya nga all-day breakfast, no? Kag sa madason nga Domingo, idam didto kita, no? Antes kita magprograma dire kay matilaw kita didto sang pata, no? Every Sunday may pata na dira sa Oyster Point Car Wash nga ipadagayunon, no? Sang management nga tagiya si Tupi Cartagena. Of course, today is a Sunday, Paul, and ari kita sa aton subong nga programa Konsensya sang Banwa. Ang aton subong topiko amo ining parte sa pagsintensya, no? Pagsintensya sang priso or imprisonment sa mga hurado or justices sang International Criminal Court, no? Kag ang ilang chief prosecutor nga si Karim Khan, no? Ang ICC prosecutor na nakita nyo naman na siguro, ang ICC prosecutor nga medyo kalboy daw ano siya, British national na siya, no? Kagang isa pagid naton karon nga talakayon ang si Father Flaviano Flavi Villanueva nga nagpasaka naman kuno nga nagarepresentar siya sang simbahan nga nagpasaka sang complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte, no? Kagang ikatatlo naton nga topiko sa aton Konsensya sang Banwa, amo ini ang ginaistoryahan na subong sa mga kapihan, and as a matter of fact ara na social media na ining mga kutso-kutso, hindi nga kutso-kutso, no? Ginaistoryahan nga anay isa ka city councilor nga nagabaton 50,000 ang bulan nga dole out pagi sa mga ginapanghimo lang nga ghost employee. Kag upod ya sini ang iyaman nga mga walo ka mga amo-amo ka mga amo ya nga nagabaton man sang 30,000 kada bulan nga tulutong o nila. Ini tanan pag-discuss naton diri sa atong programa Konsensya sang Banwa. Of course, ang unahon nato, no, ining parte sa natabo sang parte ini sa warrant of arrest or sentensya na gid gani, desisyon na gid, no, nga ginpatuman sang Russian court, no? Siguro nabalaan naman naton nga ang sa ICC among naga-prosecute sang una, pakita bala ng picture nila nga duha, amo na naga-prosecute si amo na ang ICC nga prosecutor ni si Karim Khan, no? British national ina siya, amo na nagapakita, no, inang kalbo bala nga tawo, Paul. Amo na siya ang naga-prosecute didto sa International Criminal Court, no, kag nagapasaka sing mga asunto kontra sa mga personalidad, no, sang mga heads of state, mga tawo nga gin-charge sa like for example sa kay Duterte nga ano ganito mass murder, ano ganito daw human ano tungin pasaka nila kay Duterte to nga may criminal case sila, no? So amo nang nagpasaka tapos may mga justices nga nagpangayo si Duterte sang nag-file sa sing motion nga kung pwede kay tungod nga nagamasakito na siya, edad niya 80 na, hindi naman siya
hindi naman siya delikado sa ginaligar nila, kung pwede nga ma-release lang siya bisan hindi di siya gani pagpapulion sa Pilipinas, sa iban lang siya nga nasyon nga mabaton sa iya kag may ara na nga state or estado or gobyerno nga mabaton sa kay Duterte kung dito siya i-release siya, no, temporary liberty nga ihatag sa iya, no, daw tawag nila na preliminary o contemporary liberty nga kung pwede nga ihatag sa kay Duterte kay may piyansa man siya, tigulang na siya, ano pa pagpalagyo ya, hindi na gid man siya flight risk. But despite of that, gindinay ini sang International Criminal Court. Ngambal nila nga delikado gyapon kuno si Duterte ila na iya, no? Anong delikado mo nga kagi na di siya hindi naman sa presidente sa gani. Ano pang impluwensya ya di kay gobyerno gani subong ni Marcos kontra siya. So ano pang impluwensya ni Duterte para sa kaugalingon niya nga nga magtinunto pa siya o kung maglagas pa siya sang mga tao o kung witnesses kontra sa iya. As a matter of fact, ining gobyerno ta sa pagpananawan sang kadaman ang ginalagas niya si Duterte, no? Ginaipit si Duterte. So nga i-deny mo pa ang petisyon niya, no? Nga nagapangayo sang preliminary liberty si Duterte sa pagkapriso niya dito sa The Hague. Wala man gani siya sa iya pagkapriso, wala man gani si Presidente Duterte naghambal nga ibalik niyo ko sa Pilipinas. Wala man pol. Ang iya lang nga ma-release lang siya para nga may balay lang may istaran niya. Gusto niyo pagwardyahin niyo man to para nga makakaon siya mayo, maka-entertainar siya sa mga bisita niya, makaupod siya sa pamilya niya, makaupod sila panyapon, pamahaw, makabisita ang pamilya niya sa iya, no? Daw house arrest lang siya bala, dira, no? Pero hindi naman nga pariyuto sa dahig nga tama gid ka istrikto. Nga hindi siya gani kung isa ka istorya sa pamilya niya basta-basta lang. Hindi I don't think nga allowed ang pamilya ni Presidente Duterte nga magtulog sa iya nga prisuhan, no? Pero kung ma-release siya, bisan hindi man siya dirigid sa Pilipinas, at least ang mga tao nga gusto magbisita sa iya, makabisita sa iya, sa kagustuhan niya. Ang mga pamilya niya makaupod sang tulog sa iya, makaupod pamahaw sa iya, makaupod panyaga, kag makaupod panyapon sa iya. Pero despite of that, nga 80 years old na siya, kag nagakatumba na gani kinto kuno ko maglakat, hindi gyapon iya mag-grant ang mga justices sang International Criminal Court, no? So amo na nga nagatulok ang iban nga puwerte na gid kabaya sa ila kag sila mismo ya ang nagawaslik poder, no? Kag ining pagwaslik poder sang mga justices sang International Criminal Court, wala lang ini natalupangdan sing mga supporters ni Duterte, kundi mga supporters man sang iban nga mga nasyon, nga mga leaders nila, no? Like for example, ang Israel ginakondenar man sila tungod nga pati si Netanyahu nga prime minister or presidente sang Israel, pagwaan man nila warrant of arrest. And lately, imbestigaron man nila si Trump. So naginit ang ulo ni Trump, naghambal nga siling niya gin-cancel ang mga gaan sila do embargo ni sang Estados Unidos nga gobyerno ni Trump. So ang nagaproblema ni subong ang isa ka ila nga justice tungod nga wala na siya sing email, pa-cancel na ni Trump, di siya kasulod sa Amerika, Paul. Wala naman siya sa mga credit card niya, hindi na siya ka-access. Tungod pati sa internet, Amazon, di na siya pwede. Pa-cancel man ni Trump, no? Kag ang mga mobile payment niya, hindi na mausar, no? Mga credit cards siya, mga hindi na mapang-usar. Tungod nga nagainit na ang ulo sang gobyerno sang Amerika sa International Criminal Court kay ang ila amo ang pagdaog-daog kag panghibangabot kag pag-intra sa mga gobyerno sang iban nga nasyon. First of all, ang Estados Unidos hindi miyembro sang International Criminal Court. Ang Russia, I don't think nga miyembro sang International Criminal Court ang Russia under kay Putin.
Pero despite of that, nagpagwa sila ya sang warrant of arrest kontra kay Putin. You can just imagine. Ano nga pasikat sang mga justices? Kag pasikat ni Karim Khan sa international as chief prosecutor of the International Criminal Court nga ma-apply kay Moya for a warrant of arrest kontra kay Presidente Putin. Pakawiyaan mo lang, mapasikat ka lang. Nga ang imo ya gani nga pundo way kasing taxes nga imo kundi nagabaton ka lang kag nagahulat ka sang contribution sang 125 governments or countries. Dira ka lang nagakuha. Kag ginatagaan lang kamo, I think daw 200 million euros a year. Dira ka kuha sweldo, Paul? Dole out lang ina, contribution lang sa nagakalain-lain nga mga countries and governments that support the existence of the International Criminal Court. Who are or those were the country's signatories to the Rome Statute. So nagpilirma ng mga countries, so they contributed. Pero subong yang International Criminal Court ng mga justices, doon nagdaralagko ning ulo nila. Napang-issue sila warrant of arrest. Si Netanyahu nga Prime Minister, Presidente sang Israel, isyuhan nila. Kag may mga balita ni nga mahilig nisla daw mga komunista nislang mga type. Kadamo na da sila nga left-leaning. That's why ang mga left-leaning today, kagang ginaaligar nga mga komunista nga mga personalidad or figures diri sa Pilipinas, amo man natong nagapalapit sa International Criminal Court. Kagamo man na silang ginapamatian to, kay pareho sila ideology. Panglagas nila ang mga tao nga kontra sa komunismo. So, amo nang ila nga daw theory, as a matter of fact, naakig na sila si Trump. So, embargo sila ni Trump, pang-cancel ang mga justices ang ila nga email, why na subong? Ang mga mobile payment nila, why naman? Mga credit card nila, pang-cancel na, subong nagasarala-sala sila. Ginpagwaan nila lately, nagpagwa sila warrant of arrest sa Russian president nga si Putin. So ginfailan sila asunto dito Paul sa Russia. Ang siyam ka justices kagini ang prosecutor nga si Karim Khan ning kalbo ni na pag-prosecute sa ila kay ang ginaligar dito sa Russia nga ang mga Russian national ginapanglagas nila sang International Criminal Court. So anong natabo? They were found guilty by the Russian court in absentia. Pagkatapos ang guilty, ang ilang nga sentensya, ang iban 3 katuig nga justices, ang iban 5 katuig. Pero ang isa sa pinakamataas, amo ni si Karim Khan, ang prosecutor. He is a British national. Nga ginpapanaugan sa sing sentensya sa Russia. Sang 15 anyos nga pagkapriso. Di, kung magkanto di sa Russia, di ba siya magkanto dakpon sa prisuhon. Pero hindi mo masiguro kay because bisan ara siya sa the Netherlands, dira siya sa Hague, nag-star. Basi may ma-pick up ni siya, balan mo naman iya kay GB, Paul. Russian intelligence, kwaon ka lang nila, yati ano, magira, gijang Netherlands sa Russia. Just because for this one man. Kay diri sa amon niya, mambal sila sa Russia, may warrant of arrest siya. Kay diri sa amon niya, guilty siya. Kay diri sa amon sa Russia, may priso siya nga dapat siya prisuhan 15 anyos. So may judgment na. Ang madason nga hulag subong nga ginahimo sang gobyerno sang Russia sa idalom ni Putin, nag-contact na kang nag-request sila sa Interpol. Ang mga Interpol niya, while Russia is not a member of the International Criminal Court, it is a member of Interpol. International Police ni ang Interpol, no? Kag diri sa Interpol nga ni gin-request na sang Russia, who joined the Interpol in 1990, or particularly September 27, 1990. Kag nagpangabay na
ang Russia nga kung pwede i-red notice nila o kung tudlo nila kung diin na si Karim Khan kagdakpon iintriga sila. So with the assistance of any country by the Interpol nga member kay may judgment to saya kontra. Appeal ka lang to ya kung may appeal ka eh. Pero in the meantime, dakpon ka pwede kagaya. If that country cooperates, and I think they will cooperate, ano gaya si Karim Khan kumparar mo sa Russia nga government. Nga kundiin, may sintensya ka nga 15 anyos. So kung ma-turnover siya ya tumapriso sa Russia. Tiyan mo nang hambal sing mga iban nga ginimo mo de kay Duterte, merisi mo na ni. Gaba mo na ini. Hindi lang si Karim Khan ang mapriso 15 anyos. But there are 9 justices of the International Criminal Court nga may mga sintensya man, no? May sintensya man isla. Ginsintensyahan man ni sila sang international sang Russian court. 15 anyos ang sintensya. So, paano ni sila dakpon? Nag-request na ang Russia sa Interpol nga i-red notice sila. Kag kung makita sila, dakpon sila kag in turnover sa Russian government. So, mapriso sila dito sa Russia kay may 15 anyos nga sintensya sa ila sa Russia because they were found guilty of the criminal charge filed in Russia. So kung matabo ni, basi hindi ni matigayon tong kaso Paul ni Duterte. Hindi ko ni pagdakpo ng mga justices ni kag si Karim Khan ni manon isla, priso nisla. That is why ang observation sa nambalta na kaina nga base madakop ini priso si Karim Khan kagang tawag diri sang mga iban merisi ini sa iya kagaba sa ngayong panghimo ya kay daw pambalon mo sa daway nakatapusan ng puderya. As a matter of fact, this Karim Khan is the same person nga ginsuspender ni anay ang pagka-prosecutor niya sa ICC. Why? Because of sexual harassment charges. Ikaduhaya na ni kay ginsuspend na siya kay may ginapang sexually harass siya nga mga empleyada nga mga babae sa International Criminal Court. Sexually, may mga allegations of sexual harassment, of sexual abuse, sang sini nga Karim Khan nga prosecutor dira sa International Criminal Court. Iniyang si ang babae nga si Prost, justice ini. She is one of the justices nga ginsintensyahan man sa Russian court, by the Russian court. Kag-isa man siya sining ka mga justices nga ginhulugan sang Amerika sang sanctions. As I have said, gin-cancel ang ila email, wala na sila sang credit card, personal nila mausar, why sila sang mga mobile payment and other nga mga services nga may control ang Estados Unidos dito sa Amerika. So anong pananaw naton diri sa aton programa konsensya sang banwa? Ang aton pananaw nga kilanlan kun mahatagan ikaw sing poder. And if you're given the power or authority, kilanlan halungan mo man, kilanlan wala ka bias, do not abuse your authority. Do not abuse your power because the moment you do that, may masalapay kagin nga maigo man sa imo, kag mabato man sa imo, kag kung sobra na may makalis man sa imo. That is always the case. Like for example, ining International Criminal Court, sino maguna-huna nga may mapasaka sila sa ila sang criminal case sa Russia? Kag makonvict sila dito, kag ireklamo sila, kag mag-request na sa ila sa Interpol nga i-red notice sila, kag pangdakpon sila. Kag kung madakop ni sila, at ipriso sila to sa Russia.
if the country will cooperate for the implementation of the red notice or warrant, dakop gini sila ya. Anytime kadto ni sila to sa Netherlands, dito sila dakop gini sila. Kung hindi gid man mag-cooperate, bala ko naman, as I have said, bala Paul, anytime niya kwaon kay mo to sing Russia niya, kung kwaon ko lang, matyabaw ka ginto Netherlands ako. Dason may intra ang United Nations. Ano pag intra? Ang talima ka permanent members of the Security Council sang United Nations. Tatlo giniya kontra sa ICC. Ano ang mga permanent countries or states sang Security Council sang United Nations? USA, Amerika, Russia, China, France, kag United Kingdom. Sa lima nga ni ka-permanent members of the Security Council of United Nations, tatlo gid ang kontra sa ICC, International Criminal Court, tatlo gid. Ang China, ang Russia, kag ang Estados Unidos under the presidency or government of Donald Trump. Sumabudlayan ni sila. Kung damputon lang ni Tesla, ang term bla bla Paul, niya dinampot. Ano ka gid? Maapin gid sa imo ang United Nations. Tatlo nga danto kontra mo. They will be made to suffer behind bars in Russia. So mo na nga ton diri konsensya sang banwa nga dapat kalungan taman ang poder nato. Ang daso naton nga topiko, parti ini sa kay Father Flavi Villanueva, nga pari nga nagpasaka upod sa iban niya nga mga progressive groups kuno to, mga concerned citizens, nagpasaka sang graft charge kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Kagang iya nangayo pa siya sang hatag pa sa si mga statements siya, wala lang siya nagpasaka, kundi daw politika pang iya, nga isa siya kapari. Nga daw pakalainon niya pa si Sara Duterte, wala labot nga failan niya na sing asunto. Karon ginbaslan man siya. Kay nga nagwa gali nga self-confessed siya nga adik. Ti subong ginahura-hura siya, ginahimo siya sang kaladlawan, ginayaguta siya sang iban nga pumuluyo kag mga tao sa social media nga adik siya kag basi bangag man siya. And we do not like that to happen because isa siya kapari kag I myself, being a devout Catholic, garispeto gid sa pari. Ang lain pagid sini kay Flavi at Father Flavi Villanueva, baon na Villanueva pa siya kang mother ko gani Villanueva man eh. Ang lain pagid sini Paul kay Flavi Villanueva, kay ginagaklaim siya nga pari ng simbahan. Amo pa nang iyang ginahatag yang nga titles sa kaugalingon niya. Daw gina-imply niya nga siya ang simbahan. Nga siya was given by authority by the church he represents. Daw may ara siya authority, daw representative siya nga duly appointed by the church, or the church is manifesting a similar feeling nga ginapaathag niya nga pagpasaka sang criminal complaint sa ombudsman sang korupsyon kontra kay Sara Duterte. Ang ilang hambal kay kontra nila korupsyon. Okay man lang natani kung kontra mong korupsyon. Galing kong gisa ang konsensya sang banwa nagalantaw sa surrounding circumstances. Kay nga bilang tawon mo, pailan mo iya si Vice President Sara Duterte kay kontra mong korupsyon. Ngang issue subong ara sa presidente, ara sa flood control projects, ara sa Speaker of the House, kay Romualdez, ara sa kay Saldico, membro sang BICAM, ara sa mga congressmen, ara sa mga senador, ara sa mga DPWH officials, sa mga mayor.
sa kay mga diskaya kag mga contractors. Amo nang isyu subong. Pasakaan mo ya asunto nga daw grabe kagid kagindala mo pa ang simbahan. Si Sara Duterte lang. Pero wala ka nagpasaka kontra kay Marcos. Wala ka man nagpasaka kontra kay Romualdez. Wala ka man nagpasaka kontra kay Saldico. Wala ka man nagpasaka sa kabikang kay sino nga congressman nga involved sa flood control project nga ginaistoryahan subong. Wala ka man nagpasaka sa complaint kontra sa any senator nga involved man sa flood control project. Wala ka man nagpasaka sa any DPWH official nga involved sa flood control projects nga corruption. Wala ka man nagpasaka sang iban nga mga mayor nga ginalaw nilang ilang flood control project dira nga substandard wala nag-exist. Ang ginpasakaan mo ya of all people isa lang, si Vice President Sara Duterte. And those people around him, mga kontra niya sa kay Duterte, kontra sa kay Rodrigo Duterte, kag nadalasa na lang di. Si Sara Duterte, tungod sa abi nila, kag ginapananaw nila, nga amo ang mga dason kag mga sunod nga presidente sa 2028. Hindi sila gusto. Kay akig sila kay Digong Duterte. Hindi sila gusto nga magpresidente si Sara Duterte. Worst kung base hindi sila gusto kay may manok man sila yang nga iya. Okay malang na iya kung mayo patani ni si Father Flavie Villanueva. Kung ginako yan na lang, nga politika ni kay maintindihan ko siya. Kaya okay, bisan pare yun, okay man lang na iya kung maintra ka man lang yan sa politika. Sa akon lang kung mahatag kaya opinion mo, okay man lang na. Ang lain siniya kay Father Flavie Villanueva. Kay daw ginaklaim niya nga pare lingi ako sang simbahan. Daw gindalaya pa ang simbahan. And this is the reason why ang iban nga mga tao, mga people like this, maka-influensya sila kag maakig ang tao sa simbahan. Nga wala gid sala ang simbahan. Nga ang simbahan niya, the church is doing well. Ginadalahig lang iya sa mga pari nga pariyo sini sa kay Father Villanueva. I am a devout Catholic. Ti kung isa mambal ang mga tao, ti nga ti magamo naman lang na ang mga pare, tamalin lang tangita ta iban nga reliyon, lita ta iban nga simbahan, kay katalaka sa ilaya, pero ti sa nagapamati subong nga mga devout Roman Catholics. Isa man lang niya siguro kung gagmay man lang ni nga mga porsyento sang mga kaparian naton nga amo gini sila ya magpamultika. So, diri sa aton programa, ang konsensya sang banwa nagapaathag kag gusto nga magpadangat nga kuntani kung may kaparian nga mag-criticize sa aton gobyerno, you criticize being a citizen of this country or a taxpayer maybe. Okay lang na yan. I have nothing against it. But if you criticize the government, kay may ginaapinan ka sa politika, tapos guys nga kuno abi tungod nga reliyoso kaya nga tawo nga daw hindi kaya kasala, that is not good. Kung naghamba lang niya si Father Flavie Villanueva, nga okay, mamulitika lang ko ya, political observation ko niya, this is my political right. Because being a priest does not eradicate your political rights. Okay lang. But if you pretend and you use your being priest, a priest, nga takiyon mong gobyerno, hindi na insakto. Number one, there is a separation of church and state. Diba? Sa aton konstitusyon. Pero, if you do that in the exercise of your political rights, I have nothing against it. Pero hindi ka na magambal nga, paari ako ng simbahan. Kay kalaw ay pamatian, Father. No? So, diri sa konsensya sang banwa, nagapangabay kita nga kung may mga pari pa nga mo sini, do it in the exercise of your political rights para nga wala problema.
And do not shield yourself or display yourself nga kamo ang simbahan. Pero ang inyo ya politika, mamala na lang nga pamulitika ni. Because I have nothing against it. You have your own political rights. Bisan pari pa kamo. Okay na yan. Pero hindi nyo na kamo mag-camouflage sang inyo kagalingon. Nga hindi guys, so being a priest, nga daw wala kamo ya, hindi kamo ya kasala. Gang inyo ya nga aligasyon sa politika, matutuod. Kag insakto, hindi naman na insakto, wala man perpekto nga tao. As a matter of fact, makita naton sa kadamaan nga mga amo ni kong gisa, do kainit ya ulo niya sa mga Duterte. Kaya hindi nila gusto si Sara Duterte nga mangin presidente sa 2028. May prisuho nila si Digong Duterte, maipadala nila sa dahig, may kadtuan nila di, upunihan nila, nga hindi makarelease. No, kami mga muna, kay parang i-cripple nila si Sara Duterte. Pero diri sa aton programa Konsensya sang Banwa, nagapati kita idam. Nga ang kadalagaan ni Sara Duterte, masanag, mientras tanto, nga si Rodrigo Roa Duterte ato sa hig nga priso nga hindi kahalin. Wala di matsyag kung may makadaog kay Sara Duterte so long nga si Presidente Rodrigo Duterte priso kag nagamasakit dito sa dahig. Balan mo nga history niya, political history ni sang Pilipinas kag Pinoy. Nga kung sinong makaluluoy among madaog sa politika. Ilabi na ginabi karon a month or weeks before elections sa 2028. Mapatay bi si Duterte, di wala natin tapos ng eleksyon. Maabi, assuming, no, Paul? 2 months before election sa 2028, mapatay abi si Rodrigo Duterte hindi kapuli. Makaluluoy lang niya sing lampaso sa eleksyon ng kontra ni Sara Duterte. Manang tanan nga simpatiya. Dito kay Sara, mo na bala kung kita Pinoy, bisan mo pa na siya kalain sa pananawan, takon patay na, maluwi na kita sa iya. And that is the Filipino sentiment, di mo na makuha. Look, what happened sa kay Cory Aquino, kay napatay si Ninoy Aquino. What happened sa kay Noynoy Aquino, pagkatapos napatay si Cory Aquino. Diba? So, muna niya permi ang aton diri sa politika sa Pilipinas. So, mambala, ano ang chances of winning ni Sara Duterte? Sa akin lang is very bright. Kaya nga mientras tanto, ara si Rodrigo Duterte sa dahig nga priso, wala may makadaog kay Sara Duterte because of the sympathy of the Filipino para sa mga Duterte. Worst, kon weeks before the elections, mapatay si Duterte dito sa dihig, kagdalon ding bangkay niya. Why ni wala na, there is no chance of beating Sara Duterte at all if that happens. Now, ini ang ginpasaka nga graft and corruption. Politika lang gid ni, news lang gid ni. In the first place, the ombudsman cannot file criminal cases for plunder against Vice President Sara Duterte. Kaya nga immune siya from suit being the Vice President kay siya isa ka impeachable officer. Kung impeachable official ikaw o kung officer of the government, hindi ka mapasakaan sang isa ka criminal case because may immunity ka from suit o kung hindi ka pwede ma-prosecute criminally. Kung hindi ka na galing Vice President, kung hindi ka na Presidente, pwede ka na ma-filean criminal case. Pero so long that Sara Duterte is an impeachable officer of the government, being the Vice President, hindi mo ni siya ma-prosecute sa isa ka criminal case. So useless ni ang ginpasaka. Galing ti amo lang na ang ginpasakaan mo. Kagangila pa damo-damo. Kita mo tong mga papel nila, tong mga ebidensya kuno nila. Xerox mo lang to siguro ka ano Paul?
Pila man lang to ka mga Xerox to. Ang ila mo na permi mga style nila kuno abi daw isa ka barko nga mga pero wala man. Bisan isa pa to ka truck, dua ka truck, tatlo ka truck nga ebidensya. Bisan matuod pa, hindi mo ma-prosecute si Sara Duterte criminally because she is an impeachable officer. But then again, that's another subject. Ang aton lang, kung may mga pari, nagarespeto gid kita. I myself is a devout Catholic. Pero hindi ka mo sa mga Katoliko nga pareho ko. Hindi ka mo mag-init sang ulo. Hindi ka mo maghambal nga, ti, masaylo na lang ko mag-init ulo ko, hindi na ako magsimba. No? Sang una, may simpo ni Marcos, sa muna mo. May nakilala ka po. Hindi na siya magsimba, kay init ulo is pare sa sermon. Kay ti Marcos siya. Ti, painit ka lang, di akong painit ka, pero simba ka lang. Kay ti, obligasyon mo yan magsimba mo. So, sa nagapamati sa aton, ang akon lang yung ma-advise sa mga pariho ko nga Katoliko, may mga amugin man niya nga mga pare, tibay ilang sila yan. Hindi ka lang yung magpati sa ila. But you have to comply and oblige ourselves sa aton obligasyon nga magsimba kita. Kag hindi kita maghalin sa aton aton nga relihiyon. No? Kay gamay malang na sila nga porsyento sang mga kaparian. Kaya ang aton nga ikatatlo, amo ni ang parte sa ghost employee, Paul. Na? Lago gani isang picture da. Iniblang ghost employee, inibla Paul, nga ginambal ni nila. Parte niya sa isa ka former city councilor. Amo ni ginaistorya sa mga kapihan. Why man ako direct nga ebidensya sining? Why man ako personal knowledge kit? Pero amo ning nagaginawa nga isyo sa mga kapihan. Kay nga may isa kuno ka anay city councilor diri sa siyudad sing Iloilo, former city councilor. Nga ghost employee nagabaton lang 50,000 kada bulan sa kalin sa kaban sang local government sang siyudad sang Iloilo. Kag wala labot sina, may mga amo ni siya nga 8 kabilog nga nagabaton man ginatunga-tunga nila nga 8 ang 30,000 kada bulan halin man sa kaban sang gobyerno. Ti kitaya nga mga pumuluyo ni. Kitaya nga mga pumuluyo di sa syudad. Nagabakho kitaya sang bayad sang real property tax. Hikay mo times 400%, although may mga duro discount kita nga 40%. Pero ti lampusan kita sang pagsaka nga 400%. Ang garbage fee ta nagsalalaka man, ang pag-appraise sang value sang property ta, nagsaka man so double huami. Why labot nga gin-increase ang rate, gin-increase pagid ang value sang property as basis of the computation of real property tax. So, duhagid katapungol, duhagid kalampos ang naagyanta sa sina nga ordinansa sang syudad nga ginpapanaog. Pero ginagwanta tani. Ginagwanta tani. Nagbayad kita. Pero malain ginsubong, nagagwa pang istorya nga may mga ghost employees pa nga wala naga-report sa City Hall pero nagabaton sweldo. Amo ning isa subong nga pinakabantog nga istorya. Ini ang anay city councilor nga may isa kuno ka former city councilor nga nagabaton 50,000 kada bulan. Anong paagi sini? May ginpasulod sila kuno nga mga job hire o kun appointe. Pila ka bilog para nga ma-raise ina ang 50,000 nga na Paul. Para nga kuno abi may nagapirma-pirma pero inaya ghost na iya nga employee. Ihatag dire ang 50,000 ni kada bulan sa amuning nga tawo nga anay city councilor. 50,000 monthly. Why ga report? Wala obra. Amot ko na nung bertud ya nga makakuha siya sa syudad sing Iloilo. Mahatagan siya sang 50,000 kada bulan.
Ngang iba niya may naga-chat na gani sa akon, may naga-comment, ligyang barangay health worker siya, Luzon niya ka baton sing kwarta. Ang mga job hire siya, tama pa ka-delay sang ilang mga sweldo, no papilitan sila pulsang utang. Di niyang isa ka former city councilor ya, mabaton lang saya, mahulat lang saya, makubra lang saya. 50 mil kada bulan, why siya ubra? Abi, ano nga klase sa pagkapatay huya nga klase ka tao? Abi, Paul? Why giniyang? Ano niya? Why papatay huya na giniya? Siguro yung patay gutom na giniya nga klase ka tao ni? Kaya nga, makuha lang saya sa kaban sing gobyerno. Why siya gaubra? Dason lang nagapapirma to siguro mga imbento lang ang mga ngalan nga para matakuha lang siya, ma-justify lang nga makapalusot sang 50 mil nga ihatag sa iya. Why labot sina may mga amo pagit siya nga mga 8 ka bilog ni Paul. Nga ginatagaan man 30 mil kada bulan. Nga tulunga tungao nila Paul. Wala man sila naga-report. Wala man sila naga-obra. Ti ano na lang abi niyang aton gobyerno? Ano na lang niya pagagwanta sa mga taxpayers? Kaluluoy lang. Kaya mo ni nga gusto naton. Ngang ini nga mga issues. Gusto naton mabalaan kung sino gini. Kag nagahandom kita, kag nagapangabay, sa kay Mayor Raisa Treñas. Ilabi na gid sa kay City Councilor Nene Dilaliana. Nga kundiin nagapati kita sang kinaadman, sang abilidad, sang kaayo ni Councilor Nene Dilaliana. Nga maimbestigar yan kag mabalaan niya ini kung sino gini ang ginahambal nila nga former city councilor nga nagabaton sang 50 mil kada bulan kag 30 mil para sa mga amo niya. Dapat mauntat na ni. And we urge City Councilor Nene Dilaliana, kay may salig kita sa kay Councilor Nene Dilaliana, nga kung imbestigaron niya ni mabalaan niya gini, kag mahatagan ini, sang igtalupangod kag mauntat. Amo man, nagapangabay man kita, sa aton alkalde nga si Mayor Raisa Treñas. Kay balaan ko hindi man ikasaho siguro si Mayor Raisa Treñas. Dapat imbestigaron ini, kung sino ni ang anay city councilor nga nagabaton 50 mil ang bulan. Ginpost ko ini sa akong Facebook account. Balaw ka, Paul, ang reaksyon, malapit 800. Ang views nga ginlantaw, interesado ang tao. Almost 300,000. The last ko kinagalantaw, 286,000 na ang views. Interesado ang tao. Nga mabalaan kung sino ni nga former city councilor. Muni nga aton nga gusto nga mabalaan gid. So nagapangabay kita diri sa konsensya sang banwa sa kay Mayor Raisa Treñas kag sa kay City Councilor Nene Dilaliana to conduct an investigation. Parte diri sa city councilor, former city councilor, nga naga hot-hot, patay huya na giniya, Paul, ang klase ka tao. Patay huya na giniya. Way kimo nga obra, makuha ka lang. Diyan wala ka nanugot, pagkaon sa pamilya mo, kinawatan mo. Ano niya, patay gutom na giniya nga klase ka tao. Way naging siya huya-huya. Dapat mabalaan tani. And this should be stopped kay hindi ni Mayo sa aton gobyerno, sa aton syudad, kag sa pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Mga kabyanan, magabalik kita sa madason nga Domingo kag maghatag sang mga opinyon naton sa konsensya sang banwa. But in the meantime, gusto naton tamyawon si Sir Mark Garcia. Niya mayong gabi gid kuldan ning ko good evening gid. Sa kay Jake Cyrus Arinasa Brillantes niya good evening sir. Watching you from Concepcion Iloilo. For me I have no comment about that. But I pray na lang for peace and unity. Siguro sa kaina pa niya.
Tapos ang isa si Jake Cyrus, no? Arinana niya konsensya na lang na nila husga parehas kay Diskaya, kita mo. Hindi nakagwanta ang tao sa ila. Now, ari si Kel Roas, linya good PM, Attorney Dan. Maria May de Montaño, good evening niya Tito Dan. Kag gusto naton tamyawon man si Bernadette Artus, si Small Catedrilia, kag si Attorney Barcelona nga nagapanglantaw man subong sa aton nga programa. And di na kita magdugay, magabalik kita in a while sa aton programa You and the Law. In the meantime, ini si Attorney Dan Cartagena nagasiling sa inyo, mayong gabi sa inyo tanan. Goodbye for now. Dan Cartagena, konsensya sang banwa. Thank you for watching.